Hello guys! Ito na po yung muli ang aking gagawin ngayon, yung pong upper blouse. Kailangan po unahin po muna yung upper blouse para po pag isinalpak po natin sa skirt, ito po yung pagkukuhanan natin ng pinakasukat ng skirt, yung upper blouse. Kasi po pag nauna po yung skirt, may hirapan po tayo sa sukat ng upper blouse. May tendency po na maluwag or masikip. So, kailangan po natin unahin muna itong upper blouse. Ito po yung mga tinatabas ko na mga pera-peraso. So, ito na po yung mga tinatawag na piyesa ng damit. Ayan po, pinagdudugtong-dugtong na po natin. Ayan po. Medyo mahirap lang pong hawakan yung tela kasi po sobrang dulas. Madulas po siya talaga. Madulas pa siya sa satin. Hindi po siya satin pero parang kapares din siya ng satin over ano po siya, over silk. Masyadong ayan po, madulas. Pagka medyo hindi po maganda ang hawak mo doon sa tela, lilihis po lilihis po yung kapartner niya. Matatabingi na po. So, kaya nga kailangan po ang paghahawak ng tela na ganito madulas neutral lang, hindi siya paggigigilan. Parang sasayawan mo lang din yung ng tela niya. O, kagaya niyan po. O. Napakadulas po talaga. Nakikita niyo po medyo makintab-kintab po siya. Ito pong likuran medyo magandang hawakan pero pagdating doon po sa harapan medyo talaga po naman kailangan ingat sa paghawak. Yan pong ginagawa ko ay yun po yung back, nilagyan po natin ng tacks. Then ito rin po yung lining. Yung lining po pagdudugtungin natin doon sa back. Siya na po kasi yung magiging silbing lining doon sa loob. Kaya ang style po ng damit pwede siyang back, pwede siyang front. Di po ba? Ganyan po ako gumawa eh. Hindi po nakikita ang tahi ng loob. Kaya yung back niya, yan na rin yung pinaka-lining. Ayan po. Tapos po, idadapa po natin siya para makinis naman siyang tingnan. Iwa 116 po natin. Yan po ay yung likuran. Di po ba yung sa likuran natin ang kinakabitan ng zipper? Yan na po yun. So, idadapa po natin siya para siya maganda naman tingnan. And then, ito naman po yung sa front. Nalagyan na po natin ng tacks. And then, lalagyan na po natin ng stick bone. Yung pong stick bone ano yan ipinapasok ko lang. Yung iba po kasi itinatahi yan sa damit. Pero ako po kasi ayaw ko po ng itinatahi. Gusto ko po yung nakatago siya. Hindi ko kasi siya gusto. Hindi ko gusto yung yung nakalabas yung tahi ng stick bone. Hindi po ba yan po. Kaya naman po nilalagyan ng stick bone para maganda po yung korte ng harapan. Kaya naman po nilalagyan ng stick bone para maganda po yung korte ng harapan. Ayan po. Di nailagay na po natin. So, unti-unti na po natin ilagay yung side close. Yung side close po yung dito sa left and right, both side. Ayan po, ikakabit na po natin siya. Medyo ingat-ingat lang po sa pagkabit kasi minsan lumilis yung tela sa kadulasan ng tela. Ayan na po siya. Kailangan po kasi yung tahi dun sa itatapat mo mismo. Ayan, kailangan tapat na tapat siya. Kaya dyan po ako nag-uuna sa gitna. Hindi po ako nag-uuna dun sa dulo na ganyan. Hindi po. Dun po ako mismo sa gitna nag-uumpisa. Kahit ano man puntahi ko, ganun ang ginagawa ko. Kahit po sa collar, gitna po ng gitna, hindi po ako puro tabi. Saka ko po tatahiin yun sa kabila. Di ba sabi nila parang paulit-ulit or mahabang proseso yung ginagawa ko sa pagkakabit. So, yun po kasi ang nakaanuhan ko kasi parang doon ako tiwala na uunahin ko yung sa gitna bago yun sa mga dulo. Yun po.
Kasi pag sa gitna po ako, nagsi-center po siya, tumatama po yung center niya. O ayan. Yeah. Kasi po pagka nag-umpisa ako sa dulo, meron siyang hindi siya magkakatugma dito sa ano niya eh. Doon po sa parang pinakatahi niya. Kaya doon po ako nag-uumpisa. Bali, ano po kasi yan, pati yung lining. Maraming salamat po sa lahat ng viewers ko. Maraming maraming pong salamat. And then yan naman po ay ano, ayan po ay ibubuka natin yung nasa loob. Kasi po pag hindi po natin binuka yun, parang pangit siyang tingnan. Ewan ko lang po doon sa iba kasi yung iba sa akin po pagkatapos niyan, medyo yan lang po yung pinaplansya ko dyan para po dumapa lang siya. Yan po yung dahilan kung bakit hindi na po ako namamalansya pag nayari na ang damit. Ang dahilan po nun umiiwas tayo na makadisgrasya ng tela or ng damit kasi po once na nabuo na ang damit at saka mo paplantyahin and then pag minalas-malas po ma madidikitan pa po ng mainit na plantya, magkakameron pa po siya ng problema. Yun po yung dahilan doon. Kaya hindi po ako na mamlansya ng buo na. Tapos, yan po mga pokorb, mahirap na rin po siyang plantyahin. Kasi nga gawa nga po nung mahirap siyang i-flat. Yun po yung dahilan kung bakit na hindi ko pa siya tinatahi, tinatapos ko na, pinaplantya ko na agad. Ayan na po siya. May kasunod pa po yan. Hello, hello, hello. Ito na naman po ako. Ito po gagawin ko sa ngayon ay ang pagbubuo naman ng skirt. So, natapos na po natin yung blouse, di po ba? So, ito naman po yung skirt. Medyo lang po madulas siya, mahirap hawakan, kailangan ang kamay mo ay hindi masyado gigil sa tela. Yan po ang mga sekreto ng mga madudulas na tela. Kagaya po ng mga star satin. Ayan po. Yan po namang hinahawakan ko hindi yan star satin Pero sobrang dulas po talaga siya. Makapal siya kasi star satin medyo manipis naman po. Yan naman po siya makapal pero madulas. Hindi ko po alam ang tela. Sa ngayon po kasi ang mga tela napakadami pong pangalan, ang daming klase ng tela pero hindi ko na po matandaan ang mga ang mga pangalan nila. Bali sa mga ganyan po, mga number na lang, mga code na lang kapag ka-order ka ng tela sa isang kagaya ng Divisoria. So, ang sasabihin mo yung code na lang niya. Yun ang ibibigay sa'yo. Pero kung sabihin mo yung pangalan ng tela, ay wala na po yatang ganun ngayon. Ayan po, yung pagbubuo natin ng skirt medyo sobrang ano po, sobrang maingat, sobrang iingatan, ganun. Kasi nga dahil sa madulas, pag hindi mo hinawakan ng ayos, ng tama, ang paghawak po kasi ng tela ng mga ganyan, kailangan, kagaya po ng mga uh, maingay ang motor. Kagaya po ng mga nightgown, yung mga ganun. Yan, napakalalambot po ng mga yan. Kailangan ang kamay mo malambot din. Yung hindi ka pa gigil, ganun. Yan, masyado pong maano yung masailan yung ating tela ngayon Ayan po. Napaka ano po, masyado siyang madulas tapos nilakihan ko yung allowance niya para kasi bali ang tabas nan ay parang bias po ang pagkatabas niya hindi po siya pwedeng yung kung ano yung sukat niya, kunwari 40 yung kanyang baywang, ay yung kanyang hips, 40 rin po ang gagamitin nyo. O, pwedeng 40, wag mo na siya lagyan ng allowance, then, kasi po pag nabanat yon yun po yung ano nun. Pag nabanat siya, o di, yung pinaka-allowance niya, yun na yung matitira niya sa 40. Maingay ang sasakyan. Ayan na po.
Minsan po kasi kaya ako nagtatastas din. Ayan, naubusan tayo ng ano, ng sinulid sa babin. Ayan. Minsan po kasi kaya ako minsan nagtatastas din sa mga ganyan, yung tatastasin mo yung ano niya, gawa po kasi ng ano, yung nalihis po yung kanyang pagkakatahi. Ayan po. Yan po mga ganyan ay gagamitin na po natin yung plancha. Paplantsahin po natin yan. Yan lang po yung mga pinagtahian. Pero yung about sa buong body, hindi na po natin mapaplantsa yan. Gawa nga po na may mga kulubot-kulubot na. Kaya nga po yung sabi ko, bago tahiin, pinaplantsa na po. Kasi wala na pong plantsyang magaganap. Pag naplantya na po yun, wala na po yung pinagtiklupan. So, yung mga paplantyahin natin dyan ay yung mga pinagtahian na lang po sa mga gilid-gilid para kuminis at lumapat. Yan po. Panoorin niyo po ako muli sa aking project. Then bukas baka naman po ikakapit ko na ito sa blouse. Makikita niyo ang kabuuan at ang kahuli-hulihang yugto ng aking kwento. Marami po salamat sa lahat ng aking mga followers, dun sa mga nanood ng live ko. Marami po salamat. Ayan na po yung kabuuan niya. Ayan. O, ganyan. Labas po yung kanyang leg. Ayan. Bias po kasi kaya kailangan mababanat siya eh. Para kumapit yung kanyang kanyang hips. Hello guys. Ito na po yung aking pagtatapos sa ginagawa kong gown. Medyo na-hold ko po kasi yon gawa na may marami po ako isiningit na repair. Hindi po kasi siya pwedeng hindi gagawin dahil yun po ay dadalhin pa sa Manila. So, inuna ko po muna yon at binitawan ko muna yung ginagawa kong gown. So, ito naman po ay patapos na din. Ayan po. Ako po ay gumagawa ngayon ng waistband. Yan, binubuhitan ko po yung tatamaan po siya ng karayom. So, then, gugupitin natin po yung sobra. Ayan po. Ayan po yung ilalagay natin sa waistband. So, itong body, yung skirt at saka yung upper blouse, ayan po, ikinapit na po natin sa pinag-joint na po natin yung yung skirt at saka yung upper blouse. Ayan po. So, ginugupit-gupit lang po natin para matanggal naman yung mga konting himul-mul. Although hindi naman niya makikita sa loob, pero dahil sa trip ko lang nalinisin yung kaloob-looban niya. So, ayan po. Bali, ikakapit na po natin yung kakapit na po natin yung ginawa natin waistband. Ayan na po. Pinagdugtong ko na pa yung upper blouse at saka yung skirt, and then ilalagay po natin yan sa gitna. Yan po yung parang style na naka-belt lang siya. Ayan po. Ayan. So, ang gagawin naman po natin ngayon ay yung paglalapat. Paglalapat na waistband dun sa damit niya. Pa din po ba? Ayan po. Kailangan yung paglapat natin hindi siya magbubukol-bukol para hindi naman po, ayan, para makinis-kinis naman po yung paglalagay natin. Mahirap po pakisamahan itong tela na to, kaya nga lang talagang wala tayong magagawa dahil yun yung tela niya. Kaya dahan-dahan lang po tayo sa paglalagay. And then ang susunod natin po ay yung paglalagay natin ng zipper. Makakabit po tayo ng magic zipper. So, kailangan po natin palitan ng foot yung gagamitin po natin. Bali, gagamit po tayo ng pang zipper foot. Diba?
Yan pong bonus ko sa aking pananahi, yung hindi na ako tumatawag ng mekaniko. Ako na po yung gumagawa ng aking makina. So, ayan po yung ating magic zipper. Medyo maselan po ang pagkabit niyan kaysa doon sa ordinaryong zipper. Kasi po yan kailangan hindi siya matahi yung pinakagilid niya po. Dahil pag hindi po maganda ang pagkapit niyan ay mahihirapan po ma-open, ma-close open, ayan. So, ayan, isinara po natin yung isa para lagyan natin ng marking. And then, doon po natin patatamain doon sa kabilang, ayan po, sa kabilang waistband, ayan po. Kailangan kasi magpantay siya eh. Kaya yan po muna, uunahin natin yung kalahati na yan. O, diba? Then, babalik na rin po natin para malaman natin kung tama ba yung kanyang tapat. Kumbaga sa ano yung tapat yung kanilang ano. O, ayan, tama po naman. O, ganyan po muna kasi eh. O, saka natin siya ipipix na po natin yung kanyang ano. Ayan. O, pag nagkamali po kayo ng hawak ng tela, ganyan po talaga lumilihis ang tela kasi sa sobrang bilas. Hindi po talaga maiwasan sa isang mananahi yung magtatastas. Part na po yan ng isang mananahi. Hindi naman po kasi ako perfect yung talagang magaling na manahi. Kumbaga sa ano nasasablay-sablay din ng konti. Ayan, kakapit na po natin yung ano. Yan po yung pinakamahirap yun sa part ng ano, pagkakabit ng zipper. Lalo po't magic zipper ang gagamitin mo. O ayan po. Sinusukat natin kung pareho yung kanyang ano, distansya, gano'n. So papalitan na po uli natin ng ordinary foot. O di ba? Maraming busisi po ang makina. Then ayan naman po yung gagawin natin ay i-close na po natin doon sa may puwitan niya. Ano ba yan? Sa back. Ayan, i-close na po natin yung pinagkabitan ng zipper. Then yan, part na yan po, medyo paplantsahin po natin siya para ano, para makinis po ang tahi. Pero yun lang po mga tahi-tahi na yun lang po yung pinaplansya ko. Pero yung sa parte po ng body, hindi na po. Yung mga pinagtahian lang. Yan. Tapos na tayo. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga followers, viewers ko, sa aking mga non-followers, sa mga silent followers. Maraming po salamat. Sa support ang binibigay niyo po sa akin, maraming po salamat. Yan, tapos na po yan. Bali, isusukat pa po yan ng ano, na may-ari. Ipipit pa po niya kung ano pa yung dapat kung baka po may mga ano, i-repair. Kasi po pag tinahi po ang isang damit, hindi po pwede yung yun na yun. Kailangan ipipiting pa po niya yun para malaman kung ano yung maluwag, may maskip, may babaguhin, may ganun po. Opo, hindi po basta-basta yung ano, yung pagka natapos ibibigay mo na sa may-ari, hindi po. Ayan na po yung pinaka